Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 9 verses 23 hanggang 24. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. The rewards of a surrendered life, ang gantimpala ng buhay na nakasuko sa Diyos. Alam niyo po, isa po sa naka-attract sa akin nang ako'y nagsisimula pa lamang bilang isang Kristiyano ay yung pong buhay ng mga Kristiyanong nakasalamuha ko po noon. Bagamat simple lamang po yung kanilang buhay, hindi naman sila nagkukulang, pero napakasaya po nila, Para bagang sabi ko sa aking sarili noon, nais ko nitong ganitong klaseng buhay. At alam niyo po, nakita ko rin po yung buhay ng mga tao na hiwalay sa Diyos, Bagamat sila po ay sabihin na nating punong-puno ng mga material na bagay, marami sa kanila ang mapaghangad, at hindi nasisiyahan sa buhay. Kaya nakita ko po na yung buhay po nito mga taong hiwalay sa Diyos ay magulo, parang walang kapayapaan. Ngayon, fast forward po, at kung mapapansin niyo po, yung verse na binasa po natin dito sa Luke chapter 9 verse 24, isa ito sa mga verses na napakahirap ipaliwanag. Ano po ang sabi diyan? Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ito po yung pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod. Ngayon na-realize ko na yung mga tao na simple lamang kanilang naging buhay, ang kanilang kaligayahan at ang kanilang mga bagay na pinakakaasam sa buhay ay pinagkatiwala nila sa Diyos. At higit sa lahat, sumunod sila sa Panginoong Hesus. Sila pala yung mga totoong masasayang tao. At kung titignan mo ngayon yung kanilang mga buhay, sila yung mga pinagpala. Pero yung binabanggit kong mga tao na magulo ang buhay, mapaghangad, yung ang kaligayahan nila nakasalalay sa mga material na bagay, hanggang ngayon, na-observe ko po ito. Sila itong mga malulungkot na taong at magulo ang buhay. So, bakit nagkaganoon, Pastor? Yun po ang sinasabi ng verse 24. Nasa buhay na ito, hanggat hindi mo binibitawan yung buhay mong taglay-taglay, mahihirapan ka. In fact, mapapahamak ka. Pero alam niyo po, yung inyong buhay, kung inyo po itong ipagkakatiwala sa Diyos, lahat ng bagay na ibinigay sa inyo ng Diyos, mananatili. Napakaganda po ng katotohanan na yun, Kadalasan yung labis nating pinanghahawakan, yun ang nawawala sa atin. Pero yung ibinibigay at pinagkakatiwala natin sa Diyos, yun po ang nananatili sa atin. Ngayon, pupunta po tayo doon sa paliwanag po dito sa verse 23. Bakit hinahamon ng Panginoon yung kanyang mga alagad na sumunod sa Kanya? Unang-una po, ang ibig sabihin po ng salitang Christian ay followers of Christ. Tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus. At kapag ikaw ay tunay na sumusunod sa Panginoong Hesus, tatlong bagay ang magbabago sa iyo. Unang-una, yung iyong mga ginagawa, yung mga activities mo. Kapag ikaw ay totoong Kristiyano, iiwanan mo na yung mga maling gawain at ikaw ay maglilingkod na sa Diyos. Hanggat maaari sa lahat ng pagkakataon, nais mo na i-please si Lord sa lahat ng iyong ginagawa. Pangalawa, yung tinatawag na sense of fulfillment mo sa buhay. Kapag ikaw ay naging tagasunod na ng Panginoong Hesus, ang kaligayahan mo hindi na yung mga material na bagay. Namumuhay ka na at nakukontento ka na sa mga bagay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Yun po yung tinatawag na living by faith. Alam mo na itong mga bagay na ito ay sapat para sa iyong pangangailangan. At higit sa lahat, kapag ikaw ay naging tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus, nababago na yung mga goals mo sa buhay. Even yung mga pangarap mo,
Ano po? Hindi ka na katulad ng mga taga-sanlibutan na ang hinahanap nila ay yung success, ang hinahanap nila yung kanilang mga ambisyon, mga pangarap, yung buhay nila umiikot na lamang sa mga material na bagay. Tayo ngayon, mas masaya tayo dahil po alam natin na yung buhay natin ay safe at nakaugnay na sa Panginoon. Kaya alam niyo po ang sikreto po ng isang buhay na pinagpala, ito po hindi napupunan ng iba, ay yung buhay na nakasukong totoo sa Diyos. Paano natin masasabi na tunay na nakasuko yung ating buhay sa Diyos? Sabi po sa Galatians 2:20, ito po sinasabi ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ. It's no longer I that lives, but Christ lives in me. So, unang-una po, dinidethrone na natin yung ating self at ini-enthrone na natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Habang sinasabi natin na, Lord, ikaw na ang humawak sa aking buhay. Hindi ko kayang panghawakan ito, Panginoon. Pinagkakatiwala ko ito sa iyo. Kaya sabi diyan, I live by faith in the Son of God who loves me and gave His life for me. So, ibig sabihin, binigay mo ng lubos at pinagkatiwala mo na sa Kanya ang iyong buong buhay. Pangalawa, sabi diyan, I have been crucified with Christ. Ngayon, ikaw ay identified na with Christ. Ano po? Maraming mga tao na ikikriticize ka, ipipersecute ka, at sa paggawa mo ng mabuti, ano po, ikaw ay magsasuffer. In fact, ang pagiging Kristiyano, we will suffer for His name. Ano po? At hindi po yan madali. At ang sabi ng Biblia, we will also suffer for doing good. So, ibig sabihin, pag gumawa ka ng mabuti, hindi lahat sasang-ayon sa'yo. Pero ang mahalaga, kapatid, gawin mo lang yung tama. Magmahal ka sa Diyos, maglingkod ka sa Kanya, at ang Diyos na ang bahala sa iyong buhay. Ayan po ang reward o gantimpala ng buhay na tunay na nakasuko sa Panginoon. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.